Hello mga Inday Dudong. Magluto tayo ng ulam mga day. Tapos tingnan yung itsura ko day. Putlang-putla dahil nga kakagaling ko lang sa sakit. Tapos may ubo pa rin ako at saka sipon. Grabe talaga doy. Sakit pa ng puson ko. Kaya tara mga day, magluto tayo. At saka ready lang ako ng mga recado. Ang ating panahon ay mainit day. Mainit siya day. Ayan. Ang init ng ating panahon. Hello, day. Yung anak ko, day, hindi ko alam na may ginagawa pala siya dito, day. Nagmala spider siya, day, kasi lumabas nga ako, day. Siya naman nagmala spider dyan. Diyos ko, day. O, anong ginagawa niya? Kasi wala nga tao, okay lang nasa camera siya, o. Di ba? Sumasayaw-sayaw mo siya, day. Pag meron ako, day, or nandito kami sa loob ng bahay, hindi yan siya magpapakita sa camera, day. Tingnan mo, siya lang mag-isa. Hindi siya nahiya, o. Tingnan mo, sumasaya na naman siya. O, diba? Ang kulit talaga ng anak ko, day. Ngayon ko lang siya nakita na nag-video na yan. Pumasok na ako na nahimik na siya, day. Nahiya na yan siya, day. Kaloka tong anak ko. You make a way through the shadows. You lead today. In your presence, fear must flee. God of miracles, setting us free. 2,000 years later. Naluto na pala yung aming ulam, day. Kain tayo mga day. At ito yung ulam namin, day. Yung aming paboritong ulam, day. Pakita ko sa inyo, day. Habang nagluluto ako, day, nanonood din ako ng Korean novela. Ang addict ng Inday niya sa Korean. So, ito pala yung ulam namin, day. Ayan, alam niyo na, yan. Yan yung lagi naming paboritong ulam namin, day. Kasi, syempre, mura lang. Tsaka, pangpahaba buhay na din, char. Pagpansit na agad, no? Pagpansit yung ulam mo, sasabihin, pagpahaba ng buhay, charis. Ganun ba yun? Kasabihin ng mamatanda, ay, pangpahaba ng buhay yan, Mga nila, sinasabi pangpahaba ng buhay. Wala pa yung tubig namin, day, hindi pa dumating. Kaya yan, bumili na lang kami ng tubig dun sa labas. Nag-order kasi kami ng tubig, hindi pa dumating. So, bumili na lang kami ng tubig sa labas. Kasi hindi naman kami umiinom ng tubig dito sa gripo, day. Kaya baka mamaya magkasakit pang tiyan namin. Kasi yung mga kapitbahay namin dito, day, sumasakit yung tiyan nila, day. Dahil sa tubig sa gripo. Kaya kami kahit kailan hindi kami umiinom ng tubig dito sa gripo, day. Bumibili talaga kami ng mineral. Yan, kami ng tubig na mineral. Mas maganda na yung mag-ingat kaysa na maggastos pa tayo ng mahal. Wala tayong kamani-mani, day. Ay, tama pala, day. May kwento ako sa inyo. Yung anak ko din pala, uminom din niya ng tubig sa gripo, day. Hindi ko alam na uminom siya. Kasi tinanong ko lang din siya. Kasi nga, nagtatai siya, day. Sabi ko, bakit ka natain ng tae? Ano bang ininom mong tubig? Uminom daw siya ng tubig sa gripo, agoys. Kaya sabi ko, bakit ka uminom dyan? Hindi ka nagsabi sa akin. Wala na palang laman yung tubig namin, day. Bumili na lang ako ng tubig. Tsaka, binilhan ko siya ng gamot, day. Yung para sa nagtatai. Kasi nagtatai siya, day. Dahil lang sa tubig sa gripo, day. Kaya nga sabi ko, wag ka uminom dyan ng tubig sa susunod, ha. Kaya hindi ko na siya pinapakuha ng tubig dyan, day. Kaya pag naubos na yung tubig namin, day, magtatanong yan siya sa akin. Sabihin niya sa akin, mama, wala ng tubig. Kaya pinapabili ko siya dun sa tindahan na. Kasi nga, mahirap na, nung nag-inom siya dyan, tae siya ng tae, day. Maya tae niya, day. Kaya bumili talaga agad ako sa sa butika ng gamot
na nagtatae. May binigay na gamot na para sa nagtatae na bata. Ayun, pinainom ko sa kanya. Thank you, Lord, for your love so true, for your mercy ever new. In my heart, a grateful song. Thank you, Lord, all day long, all day long. Every blessing, every grace, I see your hand, I seek your face. With a heart of gratitude, thank you, Lord, for all you do. Hi mga day! Tinuturuan ko pala yung anak ko magsulat. Kasi nga, marunong naman na siya magsulat. Kaso nga lang, mabagal. Kaya pinapractice ko pa siya magsulat ng mga ABCDs para makabisado niya na at mabilis na siya magsulat. Yan. Sunod niyan, ipapractice ko siya sa pagbabasa. Tapos niya magsulat, pabasahin ko naman siya. Kasi kailangan yun, day. Kasi yun yung mga requirements nila sa school na kailangan marunong magbasa. Kaya yun, bilisan mo dyan magsulat. Yun mga day. Yun yung muna ang update natin. At maghugas muna pala ako habang nagsusulat yung anak ko. Kasi may hugasin na ako, day. Yan, maghugas tayo. Lang, lagay natin sa mahiwagang lagayan. Huwag mo yung galawin yung ha. But then I found a new light. My life is shone so bright. It showed me the way. It showed me the truth. Habang nagsusulat yung anak ko, day, ako naman maghuhugas muna para wala na akong gagawin mamaya. Pa-chill-chill na lang muna tayo at magpahinga. Charis. Sumasakit kasi yung puson ko, day, kaya gusto ko, wala na akong gagawin, day. Gusto ko na magpahinga muna. Kasi nagkaroon tayo ng red flag ngayon, kaya ay, nako, day. Pag meron ako ng ganyan, day, gusto ko na lang magpahinga, day. Gusto ko na makapahiga-higa na lang, payang-hayang. Hayang-hayang, day ba? Pahayahay sa buhay. Bisan wa tay kwarta, charis. Alangan naman na puro tayo trabaho, day. Wala tayong pahinga. Nako, day. Baka magkasakit tayo nun, day. Nagkaroon ka nga ng pera. Nagkasakit ka naman. Kung magkasakit ka naman, nga ka rin, day. Kasi maubos din yung pera mo. Charis lang. Bito, day, no? Kailangan natin talaga magpahinga. Kaya, mahirap na. Hinga-hinga din tayo paminsan-minsan, day. Hindi yung puro mayaman lang yung magpa-relax tayo din, mahihirap magpa-relax din tayo, uy, charis. Kasi dito kasi, day, sa amin, mga chismosa o mga tirang kasi pag may nakita sila dito na, ay, ito gumagala na lang, pa-relax na yan, mayaman yan. Mayaman na ba yung magpa-relax lang, day? Mayaman lang ba yung pwedeng gala-gala? Mayaman lang ba yung pwedeng kumain sa masasarap? Uy, pwede naman tayong mga mahihirap niyan, day. Basta, may budget lang tayo dyan. Kung wala, edi, pundog balay. Ganong magkuan-kuan pa man, ugo may kwarta. Dili na magsigig gastos-gastos kung wala mang yung budget. Pero minsan naman, day, ititreat din natin yung sarili natin sa mga kahit sa mga gala-gala lang o sa mga street food lang, okay na yun, day, uy. Basta ma-relax lang yung utak mo at ma-refresh lang, di ba? Ayan, tapos na tayo maghugas. Tapos magtuturo muna ako, mga day. Magiging teacher muna ako ngayon. Kasi nga, kailangan kasi natin magabayan din natin ang ating anak, kasi kung hindi pabayaan mo yan, day, kawawa yung anak natin, day.
diba? Hello! Magplansya muna ako ng uniform ng aking anak. Kasi may pasok na siya bukas. May ihahatid na naman tayo. Gigising na naman tayo ng maaga. Maaga na naman ang gising. Yan, nalabhan ko na din tong bag niya. Nilabhan ko kasi madumi na dahil natuyo na din. Sabay ko dito paglabas sa uniform niya. But then I found a new light. A light that shone so bright. It showed. May anuhin na naman tayong ihahatid na naman tayong araw-araw nito kasi tapos na yung nila. Pasukan na naman. Aga na naman tayo nito gising. Maghahatid na naman tayo sa school. Para sa ating Junakis. Kayo, ano lang ginagawa nyo? Nakapag-ready na ba kayo ng gamit ng anak nyo? Parang kailan lang, no? Dati tayo nag-i-school, ngayon may anak na tayo. Tayo na naman maghahatid sa kanila. Dati tayo yung hinahatid. Hinahatid natin sila sa school nila. Aga na naman ako nito gising day. Nung nakaraan pala day na ako pag nito, naalimpungatan ako sa pagising ko day. Nagising kasi ako ng maaga nung day, tapos nagpupuyat ako noon. Alas 2 na ako ng madali araw na tulog, tapos gumising ako ng 4:30 para mag-asikaso sa anak ko. Tapos hinatid ko siya sa school nila. Pagkadating ko dito sa bahay day, natulog ako day. Tapos bigla akong nagising. Nagising ako day, na alimpungatan ako day. Tapos sabi ko sa asawa ko, hala, si Jongjong hindi ko pa nahatid, late na yun. Pero nahatid ko na sa school day. Naalimpungatan lang ako nun day. Naalimpungatan ako day. Tapos akala ko hindi ko pa nahatid yung anak ko. Nahatid ko na. Grabe talaga pag napuyat ka talaga, kung ano-ano na lang nasa isip mo, kahit tapos na. Gising to talaga ako. Nawalan na lang ako ng asawa ko. Sabi niya na alimpungatan ka day. Nagdadaldal ako eh. Kakapanood ko ng day, ng Korean novela. Nagpupuyat ang inday nyo. Adik sa Korean novela. Ayun. Late na tulog. Okay na to day. Hirap mahulog na day. Ang hirap plancha. Ang swerte ng anak natin, no? Na-plancha yung damit nila. Kami naman din nung nag-aral kami, lalo nung high school kami, nagpa-plancha kami dahil tapos wala pa kaming kuryente noon.
ang gamit namin noon, ano, yung diuling. Plansya namin, diuling. Tapos, ano, ang tawag nito, maaga pa lang pumupunta na kami dun sa bahay ng lola ko kasi nga, ano, yung plansya ng lola ko, siya lang yung merong ganun, kami kasi wala. So, pupunta kami dun sa bahay ng lola ko, dadalhin namin yung uniform namin dun. Doon kami magplansya dahil yung diuling pa. Tapos, pagtapos ng diuling, pagtapos ng plansya namin, lagyan namin siya ng, ano, ng kandila. Para hindi siya, ano, hindi siya tayaan, matayaan ba? Ano ba sa Tagalog sa tayaan? Ano? Basta taya. Taya sa Bisaya sa amin. Yun yung day. Nilalagyan namin ng ano, ng kandila para hindi kalawangin. Ganun kami dati, naalala ko pala yung mga kaanuhan namin. Kasi hindi kami pumapasok ng dalawa kaming kapatid na babae. Hindi kami pumapasok na walang plancha yung uniform namin dahil. Ganun kami dati dahil. Tapos ingat-ingat pa kami niyan sa pagpaplansya kasi ano diuling yung baon ng niyog, yun yung ano namin, iuuling namin. Tapos yun yung pinaplansya namin, ilagay dun sa ano, plansya to. Tapos binubuksan na, tapos lagyan ng ano, uling. Kasi paplansya mo lang siya. Ganun kami dati dahil kahit wala kaming kuryente. Ganun yung mga classmate natin. Ito sila Christy at saka si Grace. Ano, ito, ang gaganda ng mga uniform, yung malinis tingnan. Sabi niya, di ba wala kayong kuryente? Gumaganon sila sa amin. Sabi ko, syempre may ano naman, tansya yung lola namin na ano, diuling. Yun yung gamit namin dahil. Kasi wala nga kaming kuryente noon, mahirap pa. Ang saya-saya namin yung day. Ano namin, school days namin na ano, maraming memorable. Tapos pagka wala kaming pasok dahil kunwari half day lang kami sa school, ang ginagawa lang namin dun day, ano, hindi kami umuwi sa bahay day. Kasi nga, lalo na pag, ano, tagbunga ng tagbunga ng prutas, day, hindi kami uuwi diretso sa, ano, bahay namin. Pupunta pa kami ng, ano, yung sa kapitbahay namin na mga prutasan nila, doon kami magtambay day. Tapos, bakit kami dun? Uuwi lang kami pagka ano na, yung uwian na namin sa klase kahit wala na kaming pasok. Ganun kami ng dalawa kong kapatid day. Ay yung kapatid kong sunod sa akin. Kasi classmate kasi kami noon. Yung kapatid ko. Dalawa kami niyan day. Basta sobrang saya namin day. Yung kabataan namin. Talagang mapapaano ka talaga. Maalala mo yung bonding time naming magkapatid. Kaya gusto ko naman din sa probinsya dahil actually doon naman sana na kami. Bumalik lang ako dito kasi yung asawa ko dito din nagtatrabaho. Siguro pag doon na kami pag yung buo ng desisyon namin na doon na talaga kami titira. Sa kanyon, hindi pa. Kasi mahirap kasi sa probinsya dahil. At saka mahirap magkalayo kayo sa isa't isa. Dapat magkasama. Uhaw ako dahil. Wait lang.
Dapat kasi sa mag-asawa, magkasama talaga sa mga mag-partner, mga live-in partner. Pakainit. Ang init ng panahon dito sa amin ba? Ano naman, makulimlim naman dito. Mainit kanina, ngayon na makulimlim. Ito yung ano eh. Ito mamaya uulan na to. Mamayang gabi. Init-init. Kaya pinag-uubo na kami dahil una yung itong anak ko, kaubo. Sunod ako naman. Makati pa naman sa lalamunan. Sa amin dati kung inuubo kami, ang gamot lang namin dahil, alam nyo, yung ano, dahon ng ano tawag ito? Ano ba tawag ito? Basta ko yung dahon na kulay violet, dahon ng mayana, yun yung ano namin, gamot sa ubo. Tapos ano namin iniinom yun, umaga tsaka hapon, kasi nag-aaral kami ng ano eh, buong araw dun sa ano, school. Kaya umaga tsaka hapon pag uwi namin sa school, iniinom namin yung day. Yun yung gamot namin day. Nawawala talaga ubo namin dun day. Herbal lang kasi yung day. Kaya walang side effect din yun. Yung kagandahan dun sa probinsya day, no, kung wala ka talagang pambili, mga herbal lang. Yung mga dahon-dahon, mga ano ng kahoy, yan. Ilalaga mo lang. Pero yung mayana, yun lang namin yun, pipigaan lang namin yun. Tapos yung tatas nun, yun yung iniinom namin. Parang gamot namin sa ubo. Effective yun, day. Sobra. Pero meron ako nakita yan dito, parang hindi nila hindi nila iniinom sa gamot. Hindi nila iniinom. Iba yung iniinom nila dito na oregano. Oregano yung iniinom nila dito, day, sa Manila. Hindi uso dito yung mayana. Oregano naman dito sa Manila. Sa amin kasi mayana, yung kulay violet na dahon, yun yung iniinom namin. Kami sa mga kinakain namin, puro gulay, alam mo yung puro kami dahon sa probinsya. Puro dahon yung mga pagkain namin, pati gamot, dahon. Tapos sa mga pagkain naman din namin, tulad gulay, fresh na fresh yan, day, kasi nagtatanim yung papa ko, yung mama ko, nagtatanim ng gulay. Nakakamiss nga lang, wala na yung mama ko. Kasi 18 years old ako, day, wala na yung mama ko dahil namatay na siya. Nagkasakit. Alam mo, nung na yun, andito kasi ako sa Manila nun eh. Nung nagkasakit yung mama ko, namatay yung mama ko. Tapos umuwi na lang ako nung namatay siya. Umuwi ako, day. Nakakalungkot, no? Kaya yung mga nanay dyan, yung mga nanay nyo na buhay pa, alagaan nyo, day. Kasi alam nyo, nakakamiss pag may nanay. Tapos kung may problema ka, yun yung mabilis mong lalapitan. Oo, meron akong biyanan, pero iba pa rin yung nanay, day. Maiiyak ako na eh. Maiiyak ako. Alam niyo, namimiss ko kasi talaga yung mama ko. Kasi kung buhay lang talaga yung mama ko, day, marami na kaming mga bandings. Kasi yung mama ko mahilig din sa mga gala, mahilig din sa mga regalo, yung mga hindi niya naranasan namin, gusto namin ibigay. Kahit na hindi man kami mahirap din kami, pero hindi kasi katulad dati na grabe naman yung hirap namin dati, day. Pero as in, kasi nasa kasi kami probinsya, di ba mahirap ang buhay sa probinsya.
Unlike dito sa Manila na mahirap nga tayo dito pero mabilis kumita ng pera. Basta iba sa probinsya at saka dito sa Maynila eh. Kaya pag may nakita akong mga nanay na na nagbabanding, tapos ay maiiyak ako. Nagbabanding tapos makikita mo, tapos binibilhan nila ng bags. Kasi yung mama ko mahilig din sa mga bags eh. Tapos mahilig din yun sa mga makeup. Kaya sabi ko kung buhay lang talaga yung mama namin. Wala eh. Bata pa lang kami, nawala na siya dahil hindi pa kami wala pa kami mga trabaho, nag-aaral pa. Kaya kawawa yung kaya na lang kami hanggang na lang. Hanggang alaala na lang yung mga namin na nakasama namin yung mama namin. Kaya napakaswerte nyo pag may mama kayo. Kaya kung may mama kayo, mamahalin nyo talaga yung mama nyo kahit na pasaway kayo or napagalitan kayo. Kasi ang bagsak nyo sa nanay nyo pa rin. Totoo yan. Kung may problema kayo, kung na-down kayo, saan kayo uuwi? Sa magulang nyo pa rin, diba? Kaya palagahan nyo yung mga mga magulang nyo. Ako, buhay pa yung papa ko. Sa probinsya, kasama ng mga kapatid ko. Nagtatrabaho din yung dalawa kong kapatid kasi, pero yung papa ko, binibisita naman ng mga kapatid ko. Ayun, siya lang mag-isa doon. Nakakamiss. Kaya, ang swerte nyo kung may mama kayo. Kasi ako, hanggang na lang ako eh. Sabi yung mga mama, di ba? Nakikita nila yung mga apo nila. Ayun, basta hanggang na lang ako, imagination na lang ako. Sana kung buhay si mama, ganito, ganyan, ganun. Hanggang imagination na lang ako dahil nag-i-imagine na lang ako na ganito na sana ang ginawa ko kay mama, ganun. Diba nakakamiss yung mga ganung bagay. Sige, akong chika day, tapos hindi pa ako natapos magplancha. Wala lang day, gusto ko lang mag-share. Gusto ko lang mag-share sa aking magulang, sa aking mama na hindi na namin makikita. Alam mo, kawawa yung kapatid ko nung namatay yung mama ko kasi kasi kami, 3 lang kami magkapatid. Ako yung panganay, sunod sa akin babae, yung bunso namin lalaki. So, 4 years old, grade 4 siya, namatay yung mama ko. Alam niyo dahil, kasi mahirap nga sa probinsya. Nagbibigay naman kami sa kapatid ko, bunso, pag kailangan lang talaga kasi mahirap din kami dito eh. Pag nag-school yun, yun siya dahil, nag part-time job. Nanguhurnal siya dahil yung kabalumog Bisaya. Nanguhurnal siya, ng mga damo, kung saan siya pumunta para man lang may baon siya, may pangbili siya sa mga gamit niya. Kaya yung bunso namin lalaki na yun, siya, independent. Kahit siya lang mag-isa, kayang-kaya niya. Tsaka marami siyang pangarap. Yung bunso naming lalaki. Kaya proud ako sa mga kapatid ko naman, syempre. Yung isa namang babae, yun yung pupunta dito dahil gagala sila dito, pero malayo pa sila. Next year pa dahil nag-book na ng ticket kasi nga mahal kasi pag didiretso ngayon ka bibiyahe tapos ang mahal ng ticket kaya malayo pa lang nag-book na sila. Kasama niya yung jowa niya. May jowa na kasi yun. Makikita niyo yun dahil pag kung pupunta yan sila dito. Next year pa yun dahil iba-vlog ko din yun pagka makapunta yun dito. Gusto kasi yung gumala dito eh. Actually gusto nila dito magtrabaho eh. Kaso lang
na ano din ako, yung papa ko ba, walang kasama. Yung pagka may kailangan, kung may mga emergency, syempre, kailangan din yung kapatid ko. Kaya ako kasi may family na ako dahil hindi naman ko pwede na iiwan ko yung pamilya ko dito. Tapos, uwi ako dun sa probinsya. Di ba may ano pa ako, may anak pa akong nag-aaral. Kaya kailangan, yan ako muna. Yung kapatid ko na lang muna kasi wala naman silang pamilya dahil mga dalagat binata naman mga yun. Hindi pa naman sila nag-asawa. Kaya sila muna yung anuhan doon, maasahan. Kasi ako may ano lang ako, may pamilya na ako dahil susupport na lang ako pag may mga kailangan sila, ganun. Ganun na lang ang mangyari dahil pagpapalain tayo ng Diyos, magkaroon tayo ng doon ako sa probinsya, doon kami sa probinsya manirahan. Pagpalain tayo ng Panginoon na pag gusto na naming umuwi. Tapos na ako mag-plancha mga day. I-arrange ko naman yung mga notebooks ng anak ko. Tapos ko na dito, iligpit ko na dahil para na tayo makapagpahinga ng maaga kasi may pasok sila ng maaga din. Gigising pa ako ng maaga ng madaling araw. Kaya tara. Dako na akong nangunday oil. But then I found a new light, a light that shone so bright. It showed me the way, it showed me the truth, and it gave me back my faith, my youth. Then I found a new light, a light that shone so bright. It showed me the way, it showed. Bye mga guys. Bye mga Inday Dudong. See you in my next video. Please subscribe and click the notification bell for more videos. Bye.